happy talaga ako kasi ayun na, may bunga na yung pinaghirapan natin, yung pag-start pa lang natin na pagtatanim, very very ano talaga guys. Diyan, tapos nakikita mo na silang tumutubo, and then ngayon harvesting na, and then ganyan kadaming onions na harvest. Very satisfying yung feelings. Ayan na guys, first harvest natin ng ating onions. Ang dami, look at that. May mga natutumba na kasi guys. Bahala na to, tatanggalin ko na lang to sila. Ayan guys, ang dami nila. Ang dami nating Johannisbeeres. So ayun guys, kailangan na talaga silang ipang-harvest. Itong unahin kong harvest guys kasi ito yung ating unang tinanim na onions. Look at guys, meron ditong napakalaki. Ito. Ayan. Tingnan nyo ang laki niya. Diba? Ready na talaga to sila guys. Wala pa akong lagayan dito na lang. Bakit ang tigas? Ayan. May mga maliliit din naman. Pero ready na talaga to sila guys. Yan o, maliit. Tingnan nyo yung mga dahon o, nag-ano na siya. O, ito medyo malaki. Ay. Okay lang yan. Merong hindi pa ready sa part na to, pero kinuha ko na lang siya guys. Yan o. Okay. Ayan na siya guys. So magtatanim ako dito ulit. I don't know kung onions pa, pero parang hindi na onions, pero may tatanim ako dito guys. And look at our tomatoes. Ang lalaki na nila, ang tataba na nila guys. Grabe yung ano nila, tubo nila, ang taba. Ayan. Ayan na guys, first harvest natin ng ating onions. Ang dami, look at that. Meron pa doon sa unahan, wait lang. Dito naman tayo guys, yung ating white onions. I think hindi pa ready, pero feeling ko guys tatanggal. Ay, ready na sila, uy. Ating white onions guys, ready na yan. Ready na to sila. Ayan oh. Ay, may hindi pa ready. Ibabalik natin guys yung hindi pa ready. Sana tutubo pa to. I don't know, we will see. Ito, okay na to. Okay pa ba to? May mga natutumba na kasi guys. Bahala na to, tatanggalin ko na lang to sila. Hindi ko na lang to itatanim guys. Kasi natutumba na sila. Ito malaki. May maliit dito. Ay, sayang to oh. Ito siguro itatanim ko. Itatanim natin yun ulit. Ayan guys, ang dami nila. May mga maliliit pero bahala na yun. Okay na yan. Kasi nga hindi na to sila tubo siguro kasi yung dahon nila is nag-brown na kasi guys. So feeling ko ready na talaga to sila. So ayan guys, ha-harvesting din natin tong onions na to. Ito yung pinakamarami na onions. Ayan sila. Mas madami to dito. Mayroon akong uunahin dito guys na napakalaki. Nasaan na ito? May malaki guys. Another ang laki oh.
So ayun na guys, ipapadry na muna na lang natin sila dito. Merong mga ano guys, may mga maliliit akong nakuha. Ayan o, kagaya nito. Pero kinuha ko na lang talaga sila lahat guys kasi nag-brown na kasi yung mga dahon nila. Tapos merong eto, for example, merong tumutubo kasi na matigas. Tapos tatanda siguro sila guys. Kaya kinuha ko na lang talaga, maliit man o malaki. Kinuha ko na lang talaga sila guys. Ito yung white onions. And then another white onions natin is nandito. So mas madami pala akong, akala ko mas madami akong red onions, pero ang white onions pala guys is madami. And then yung ating red onions, ayan oh. Tingnan nyo yung ating red onions guys. Akala ko madami sila pero tapos meron mga ganito oh. Tingnan nyo, like this one. At ang laki niya oh, ito oh. Ang tanda na niya guys. Ang tanda niya, tapos ang tigas niya. So kaya kinuha ko na lang talaga sila. Ayan oh. Baka natakot ako sa iba. Baka ang ganito, maganda ang pagkatubo niya. Tapos maging ganito. So papangit, 'di ba? Ito, ang lambot dito, parang hindi parang hindi na to siya kaya, guys. Wala na to eh. Oh, 'di ba? Yung ating red onions, guys, is ang ganda ng tubo nila. As in, ang ganda talaga. May mga perfect talaga yung pagkatubo ng ating mga red onions. Like this one, malaki siya, perfect talaga. Yung ating white onions, guys, okay naman siya. Maliliit lang talaga siya. Maliliit, tapos kunyari ito, kinuha ko na lang din siya kasi wala na siyang dahon. Ewan ko bakit siya nagkaganyan. But anyways, feeling ko okay lang yan siya dan. So iwan muna natin sila dito guys hanggang mag-dry sila. And then, saka natin lilinisan pag yung mga putik-putik kasi eh. So ayan everybody, yung ating onions, ang dami na talaga. Yeah guys, I'm so happy na hindi ko to expect na makakapag-harvest ako ng ganito ng mga onions na ang dami talaga. So, ano to namin guys, siguro aabot to ng 1 year. Wow, 1 year talaga. Kaya ano, very ano talaga no, very satisfying pag nag-harvest ka guys, yung binubunot mo na sila. Very satisfying talaga guys. So, alam niyo yan, sipag lang talaga and then tiyaga, di ba? Makakapag-ani na tayo ng ganito. Actually, maaga silang na-harvest guys. Normally kasi I think mga end of August to sila ma-harvest. Pero siguro because of the weather here, kaya medyo maaga silang maaga silang ma-harvest. Kasi kailangan na talaga silang ma-harvest guys. Tingnan nyo yung brown na yung mga dahon. So yeah, kailangan na talaga silang ipang-harvest. Happy talaga ako kasi ayun na, may bunga na yung pinaghirapan natin, yung pag-start pa lang natin na pagtatanim, very ano talaga guys. Tapos nakikita mo na silang tumutubo, and then ngayon harvesting na. Ayun guys, ang sarapan talaga sa pakiramdam na makaka-harvest ka ng ganitong kadami ng mga I know wala kami masyadong madaming vegetables kasi nga nag-starting pa lang kami. So, nag-learning pa lang from the experience. Of course, first experience pa namin to. And then, for me, so, kaya happy ako guys kasi first harvest ko na madami talaga, and then onions, first kong tanim na onions in my life. Tapos ganito kadami, 'di ba? And then ganyan kadami na onions, 'di ba? Tingnan niyo naman yung onions guys. Ang tataba nila, 'di ba? And then ganyan kadaming onions na harvest, very satisfying yung feeling. Pag talaga guys, pag meron kang sipag at tiyaga, and then patient, tiyaga, patient. Talaga guys, makaka-harvest ka talaga ng ganito. Yan. So ayan, hopefully next year makapagtanim na tayo ng mas madami. Failed man yung garlic ko guys kasi may kasama tong garlic eh. Tapos failed talaga guys lahat ng tinanim ko na garlic. I don't know why. Maybe because of the soil or siguro napadami ko ng water or yung space, tapos and then siguro yung weather here. So hindi ko talaga alam kung bakit siya hindi nag-survive. Merong mga tag-iisa, dalawa, pero feeling ko hindi din yun mag-survive. Kaya hindi lang ako nag-expect. So eto, happy ako kasi yung onions natin is perfectly harvested. And yeah, ang dami. So mapapakinabangan talaga namin itong onions na to kasi we are using onions almost every day naman here. Kaya ipapadry namin to guys, tapos ilagay namin sa good storage na para hindi siya mas madali masira. Kasi nga kami lang dalawa dito, kami lang gagamit nito, tapos ang dami. So ayun,
Magbabasa na naman si RC kung paano siya ilagay sa storage, kung paano siya hanggang siya tumagal, 'di ba? And then I'm planning pa nga kasi guys may time pa, maaga pa naman, so pwede pa ako magtanim ng bagong onions kasi nga yung onions, meron pa akong tirang bulb ng mga onions na maliliit. Red onions na lang ata yun guys. Sayang kasi sila kung pahintayin ko pa next year, baka hindi din sila mag-survive. So itatanim ko na lang yun kasi may space pa naman yung isang bed garden natin. May space pa naman for the new onions. So magtatanim lang ako ulit red onions na kasi naubos ko na lahat yung white onions. Kailangan na itong ma-harvest sila guys. Ang dami nila dito. Oh. Ayan. Andun din oh. Andun din guys sa unahan, meron pa. So unahin muna natin to dito. Unahin muna natin to pag-harvest guys kasi dapat na silang ma-harvest. May nalaglag na guys. Ay. Ito yung Johannes ano guys. Ito nga pala Johannisberry tawag dito guys. Black currant. Ayan oh. Ayan yung itsura niya guys. Ayan siya. Masarap naman siya pero medyo maasim lang talaga. Masarap tong gawing juice. Madali na lang siya makuha guys pag hindog na talaga siya. Ayan siya oh. Ayan, di ba? Dito ang dami guys oh. Look, di ba? Tingnan niyo guys. Ayan yung itsura niya guys sa malapitan. Di ba? Para siyang ano no, para siyang grapes. Para siyang grapes guys. Hinog na talaga to sila guys. Masarap to sila gawing juice at saka jam. Ang dami nito eh. Hindi ko alam kung maubos ko ba to today na ma-harvest guys. Look oh. Ang dami. Yung iba nag-dry na guys kasi last week ang init. Good thing today talaga is umulan. Siguro I think bukas din mag-uulan din guys. Ayan oh, nag-dry sila dito oh. Ayan ang dami na, di ba? Tingnan natin guys kung mapupuno ba natin to today. Ang dami pa rin talaga guys. Madami daw tong benefits. Madami daw tong vitamin C at saka tawag nito guys, antioxidants. So masarap talaga siyang gawing juice. Tapos jam, ganon. Nung binili namin itong bahay guys, nandito na to. Itong ano na to, itong puno na to, dito na to siya. And then si partner ayaw niya nito masyado. Mas gusto daw niya yung red. Kaya feeling ko bibili kami ng puno nito pero red. Tingnan mo, maglalaglag lang siya guys. Meron pa nga akong nasaling iba eh. Ayan, malapit na siyang mapuno. At ang dami pa natin dito guys. So look, dyan oh, ang dami pa nila oh. Meron pa tayong 3 kukunan. Ayan. Dito guys, oh, ang dami. Ayan. Ayan guys, ang dami nating Johannisberries. Yung Johannisbeeren to guys, tawag nito sa Germany, sa atin ang to currant. So, ano yan? Black currant. Kasi wala kaming red at saka yung green at ayun or yellow. And then meron pang pahabol na strawberries. I think guys, itong batch ng strawberries, last na yan. Kasi patapos na yung season ng strawberries. Ayan. So,
try natin to. Gusto kong i-try itong red currant guys with asin kasi masarap to kasi medyo maasim siya. Medyo maasim siya. Ang daming red currant, black currant. I want to try it with salt. Good for you. I'm sure guys masarap to siya with salt. Meron akong nakuha dito yung madami sa isang lang. Natabunan na guys. Nasa ilalim yun. Ito na lang muna. Yan. Basain ko to para didikit yung asin. No, di ba? I told you. Tastes better with the salt. Good for you. Kasi maasim siya guys. Ayan. With salt. Masarap siya. Hindi didikit yung asin. Makapal yung niya guys, yung balat niya. At ang laman niya is ito. Ayan o. Ang dami niyang mga buto. I think this is 20 butos here. Ang dami, di ba? Ang liliit lang. Mas masarap siya kung ay gaganon guys. Ito. Damihan natin. Ayan. Masarap siya. Yung bugnay sa Cebu, sa mga naalam kung ano yung bugnay guys, makaka-relate kayo. Yung bugnay is very maasim lang talaga siya. Pero ito kasi meron siyang halong tamis na konti lang siyang tamis. Tapos, para siyang merong para siyang merong marakuya something taste. Parang ganun guys. O diba? Diba guys, nakalibre na kami ng Johannes or Corant, diba? Mahal din to siya sa grocery. Tapos ang liit lang. And then, iba din yung mas maasim dun. Mas maasim ang sa grocery. Ito is, may halong tamis na siya guys. Oh my god. Baka magkaka-diarrhea ako nito Ang dami ko na nakain. We will wash them and then prepare tomorrow or I don't know. Oh, you don't know yet? Or we will just make juice out. Hindi ko inubos guys. Meron ba dong mga tira. Tapos meron isang puno doon na hindi ko siya kinukunan kasi dry na yung mga bunga niya. Tingnan niyo guys. Ito lang siya lahat. Andiyan na siya. Na-press na siya. Ito lang siya lahat. Diba? So we're planning kung gagawin mo namin itong jam or juice. Siguro maybe jam. It's better. It's einfacher. No, it's no difference. Okay, no Both difference. have sugar and barley. Yeah, okay. Yeah. So yan lang guys. At nagkalat siya dito. Tingnan nyo yan. Charan! So, manghugas lang ako. Lilinisin ko lang to. And, yeah, today, mag-iisip na muna ako guys kung tatapusin ko ba yung sa garden today. Kasi yung yung panahon sayang, di ba? Pero yeah, we will see.